Nasa linya po, kausapin natin ang chairperson ng MMDA, Attorney Chairman Romando Artes. Magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga, DJ Chacha. Sa po na subaybay. Good morning po. Chairman, medyo magulo lang ng kaunti yung inyo pong signal. Ano? Paayos lang po natin para po mas klaro dun po sa mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayon. Ayan, maraming salamat po. Chairman, last week nga po kasama namin dito sa programa si Sec Manny. Sinasabi niya, ito pong EDSA rehabilitation will be done in segments. Magsisimula po ito sa Marso. Anong bahagi po ng EDSA ang uunahing gawin ngayon pong paparating na Marso? Well, magpiplano pa po ang DPWH kung anong segment ang gagawin for a particular period. So, yan naman po ay i-coordinate sa atin kasi I understand parang for award pa lang yung pong kontrata. So, i-discuss po yan sa contractor kasi meron pong mga segments na kailangan pang i-reblock. At tapos po, pag natapos po yung mga reblockings na yan, ay lalatagan naman po ng asfalto. So, in a week or two daw po, magmi-meeting kami para i-finalize yung traffic management plan according to doon sa work schedule na gagawin po ng DPWH at noong pong mananalong kontraktor. Kasi sa mga nauna pong pahayag, sinasabi meron na daw southbound area ng EDSA ang Yes, posible yun po pong ang unahin on uunahin. March. Yun po ang uunahin na gawin, southbound. Magsisimula po yan sa March. Pero as to particular segment at kung kailan yung gagawin yung per segment na yan, for finalization pa po yan. So magkakaroon po kami ng coordination meeting in a week or two para po ma-finalize naman po yung traffic management plan per area na gagawin. Oo, so hindi pa po final kung saan exactly sa southbound ang EDSA at kung kailan sa March ito sisimulan. Chairman, we are on the second week of January. Kung January po ngayon at March magsisimula ito, enough po ba na oras yon para sa gagawin naman na mga alternate routes or kung anumang iba pang plano ng inyo pong ahensya tungkol dito sa traffic congestion na mangyayari pag nagsimula na po yung EDSA rehabilitation? Yes, meron naman po tayong mga 1 month to inform the public yung regarding these works. Meron naman po tayong mga mabuhay lane in and out of EDSA. Tulad po nung ginawa nating pagsasara dyan sa Kamuning Flyover, ganun din po gagawin natin. Per segment po, i-divert natin yung traffic, then balik po ng EDSA after po nung segment na ginagawa. So ganyan din po ang ating gagawin dyan. Kaya nga po, kailangan namin malaman yung schedule ng paggawa per segment para maplano po namin mabuti at makapag-deploy po tayo ng mga tao, ma-inform po din ang publiko regarding these works po. Nagkaroon na po ba ng mga pag-aaral? Kasi 2015 kung matatandaan, hindi natuloy yung EDSA rehabilitation dahil ayon po sa dating pamunuan ng MMDA, ang rason nila is traffic congestion. Ngayon, pumapayag po kayo bilang chairman po ng MMDA na ituloy na yung EDSA rehabilitation. Matindi po yung traffic na nararanasan natin ngayon. Sa tingin niyo po ba enough na po yung mga alternate routes kapag nagsimula po itong EDSA rehabilitation? Kaya po pumayag na kayo na simulan po ito ngayong taon? Well, we have to bite the bullet, DJ Chacha. Talagang kailangan na po talaga i-rehab. Nakakapagpabagal din po ng daloy ng traffic, yung mga lubak-lubak diyan po sa EDSA. Instead po na dire-diretso yung flow ng traffic, pag nakita mo lubak, mag-slow down ka. So at one point in time, kailangan na po talaga siyang gawin. So, kisa po ipagpaliban natin, lumalala po yung mga lubak at yung mga sira sa karsada, mas mabuti na po na gawin. Although, siyempre, maaaring yung iba po political yung decision na hindi payagan dahil pag nag-traffic po, siyempre, yung bashing yan and all. Pero sa akin po, regardless, basta po naman isang taong sakripisyo lamang po yan o ilang buwan na sakripisyo, may benepisyo naman po yan insofar as pagpapabilis ng daloy ng traffic. Opo, naunawaan po natin, this is really now inevitable, no? Chairman, talagang dapat na po itong gawin. Matagal na pong pinagplanuhan yan. Doon sa usapin po ng
kahit papaano ay pagbawas no, sa perwisyong idudulot nito. Bagamat kaninyo, wala pa talagang specific no, kung anong mga segment ang unahin at kung gaano kahaba ito, yun pong kaisipan ng paggamit ng steel bridges sa EDSA habang ginagawa yung ilalim. Ito ba'y napag-iisipan po ninyo? Meron bang ganun pong, is that viable? Well, hindi rin po dati kasi kung yung nakikita natin sa ibang bansa na naglalagay muna ng temporary bridge para po ma-bypass yung Ilalim. medyo rin po yan kasi nagkakaroon din po ng congestion kung napapansin nyo. Every time po may underpass or overpass, nagkakaroon po ng congestion din Okay. So, hindi na po namin ina-advise yung ganoon. Ang mas po talaga is alternate route. Although yung pong sa Guadalupe Bridge, ganyan po yung gagawin. Maglalagay muna po ng temporary bridge before po start yung rehabilitation. Ito naman po kasi hindi siya actually papatong yung bridge na gagawin sa Guadalupe. Hindi siya papatong doon sa existing. Nasa labas po siya. So, Okay. hindi po siya makakaperwisyo yung paggawa po noong bridge po na yan. Sige. So, sa ngayon po, paano ho ito? Ang MMDA Council ho ba may ano dito? May say, may papel, and who will really be part of the planning? Kasi po, ano ho dito ang pinakahamon din dito yung traffic management plan, kung paano po yung mga sinasabing diversion na maaari nyo pong ipanukala sa mga motorista, and perhaps siguro yung pong usapin po ng trabaho doon sa mga lugar ng negosyo o opisina along EDSA po na masasarhan kung sakasakali, Chairman. Opo, definitely magkakaroon ng coordination. Maaring hindi po sa buong council, pero doon po sa 5 syudad na dinagdagan po ng EDSA. At siguro po, probably yung mga syudad outside of the 5 na magiging alternatibong ruta. So, definitely po magkakaroon ng coordination nito sa mga local government units. Kasi tulad nga po sa Kamuning Flyover, talaga pong close coordination kami sa barangay at sa LGU po ng Quezon City. Kasi po sila po yung nagmamando ng traffic doon sa medyo looban na. Meron po kasi tayong mga ginamit din na alternate route doon na mga city roads po. Hindi na po national road. Sila na po yung naging enforcers po ng traffic doon. Okay, sige po. So sir, basta ang target date po ng simula ng konstruksyon ay sa Marso ngayong taon. Yan po ang kumpirmado. So simula na po yun sa Marso kasi kailangan pong tapusin siya by end of the year, 2025. Kasi po may ASEAN po tayo ng 2026. So dapat po tapos na po yan dahil ayaw naman po natin na may matinding traffic during ASEAN po. Opo. Yung pong kaisipan din ngayon, dito po may nagsasabi sa atin na yung kaisipan din na sarhan yung buong south, gawing two-way yung north. Ganun po mga usapin po. Para lang talaga sabi nga wala nang istorbo. Talagang bakbakan ho ang gawaan sa isang parte habang ginagawa yung isa munang side ang gagamitin po lang lahat ng mga motorista. Actually, napag-usapan po namin yan ni Sec Manny Bonoan na isara na completely. Tapos one time, big time na sa 2 buwan. Pero mahirap din po kasi may mga portions po na i-reblock pa na kailangan i-reblock muna bago po malatagan ng asfalto. Siguro po yung paglalatag po ng asfalto, baka pwede po natin gawin. Kasi medyo mabilis lang naman po yun Pero kasi yung mga reblocking po, segment lang din po siya. So, hindi po siguro advisable na isara na lang ng buo at dahil nga po, hindi naman po kailangan, especially doon sa portion na i-reblock pa. Okay, sige po. Sir, ito pong sa Mindanao Avenue na pagsasarado po mismo, no, itong yung gitna nito,
paano po ang traffic management dito? Kasi kahit madaling araw po sir, sigurado ko ang mga truck dito tutukod ho hanggang malayo na pong ano nito, ang epekto nito. Well, Ted, siguro hindi naman siya ganoon ka laking epekto. Kasi kung yung pong mapupuna, tingnan, kung nagsara po tayo ng 2 lane para po sa construction ng subway station dyan, nagbukas din naman po ng 2 lane sa portion po na isinara. So anyway, madadivert lang po ng konti, liliko lang po ng konti. Then pag nagpas po noong sinara na portion, balik rin po sila doon sa Mindanao Avenue. So hindi po namin nakikita na tutukod yung traffic masyado dahil po nga meron din na-compensate naman po yung isinarang karsada ng bagong karsada within the same portion. Okay, sige. So I think you have to study yung time and motion study nito by today, no? O for the whole week siguro para mapag-aralan. Kasi Chairman, gaano kahaba yung totally po sinarahan sa Mindanao Avenue? Ilang kilometro ba itong? Umabot ng kilometro? Hindi naman po kilometro, mga a few hundred meters po. Definitely, Kated, may deployment po tayo dyan. It's just that, siyempre po, road pains yan, mabibigla yung mga tao na kailangan na lang lumiko. Pero, again, pag nasanay naman po siguro after a week, mawawala po yung pagbagal ng daloy ng traffic. Kasi as I've said, na-compensate naman po yung linya na isinara. Opo, pwede ba dito mag-deploy po ng mga traffic enforcers o traffic management kahit early morning? Kasi po mga 3:00 na madaling araw pag dumadaan ka dito sa tindiho ng mga trucks, ang tuko dito umaabot na hanggang congressional eh. Sige po, we'll do that po. Salamat po sa suggestion. Meron naman po kaming usapan ng contractor niya na magde-deploy sila ng marshal, isusupplement na lang po namin ng sarili namin po enforcers, Kated. Sige po, salamat na marami. Kumusta po yung wheelchair ramp dito po sa EDSA Busway Film Station, sir? Naayos na ho ba? Opo, na-install na po yung last year, late last year. Na-inform po ako na na-install na po yung or for installation na yung tawag doon, yung manlift, yung chairlift po na so siguro po within the month baka po mapuksan na po yan. Kailan po? March? Siguro po ngayong buwan or early next month mapupuksan na po yan. Opo. Magagamit na po yung manlift. So in other words, hindi na po naremedyohan yung rampa. Kung hindi, naglagay na lang po ng manlift. Nagawan pa naman po ng improvement, Kated, na halos compliant na po. Pero just to say, medyo mahirap pa rin po, especially sa naka-wheelchair. Kaya as additional na lang po na convenience sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po sa mga PWD, na lagyan na lang din po ng manlift. So halos compliant, but to be honest, hindi pa talaga compliant sa batas concerning po doon sa... Hindi po eh. Oo. Actually, Kated, kung titingnan naman po natin yung batas, ang sinasabi po pag existing structure, may exemption po eh. Dahil po existing structure naman po yan. Okay. Pero yun nga po, para na lang po sa convenience ng ating mga kababayan. Minabuti po namin lagyan na rin po ng manlift. Opo. Yung manlift na ito, sinong gumasta po, Chairman? Sinolder po ng contractor, wala po additional cost sa government. Ito hong manlift na ito, pang-isahan lang po ito? Apo, isahan lang po. Kung naka-wheelchair, pero kung tao po, siguro kaya siya mga 3 hanggang 4. Opo, sige. So, pero ngayon po, hindi pa ito napapakinabangan na PhilAmp station? Pinakikinabangan naman po. Ginagamit naman po siya. Kaya lang po, medyo yung pong rampa natin ay hindi pa po ganun ka-suitable, especially sa naka-wheelchair. Okay, sige po. Salamat po na marami, Chairman. Kami po'y makikibalita dito po sa paghahanda natin para po sa EDSA Rehab, sir. Apo, definitely, Kate, hihingi po kami ng tulong sa inyo para sa information dissemination as soon as ma-finalize po namin
yung traffic management plan po Opo. para po sa rehabilitation ng EDSA. Apo, sige po. Salamat po, Chairman Arte, sa inyo pong panahon Yan. sa aming pong programa. Thank you. Magandang umaga po sa inyo. Thank you.